Siya ang naging pinakamalakas na salamangkero at walang kapangyarihang salamangka. Si Tatsuya ay ipinanganak sa pamilyang Yotsuba, isa sa pinakamalakas na mage clan sa Japan. Ang kanyang pamilya ay nagmamalasakit lamang sa paglikha ng mga malalakas na salamangkero, at para doon, habang ang kanyang ina, ang pinuno ng angkan, ay buntis pa, siya ay nagdasal ng buong pagnanais na si Tatsuya ay maging isang superhuman-like na mage. Mabilis na ipinagdiwang ang kanyang kapanganakan, gayunpaman, nalaman nilang hindi siya maaaring gumamit ng mahika at ginawa siyang isang outcast, na binubuli at hindi pinapansin ng lahat. Kahit gaano pa siya umiyak o sumigaw, walang papansin sa kanya, kahit ang sarili niyang ina, ang taong higit na nagnanais sa kanya. Upang itago na hindi siya kilala at manatiling magandang mukha sa publiko, itinalaga siya ng kanyang ina bilang bodyguard ng kanyang kapatid na babae. Simula noon, hindi na muling umiyak si Tatsuya, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa lahat ng sakit at pagdurusa ay nawala sa kanya ang lahat ng kanyang emosyon. Dumating ang tatlo sa kanilang villa, kung saan sila ay sinalubong ni Hanami, isa sa mga katulong ng pamilya. Ang tatlo ay tumungo sa loob habang ang hirap sa pagdadala ng mga bagahe ay naiwan kay Tatsuya. Nagpasya si Miyuki na maglakad-lakad at humingi ng pahintulot sa kanyang ina. Sinabihan siya ng kanyang ina na isama si Tatsuya, isang bagay na hindi gaanong ikinatuwa ni Miyuki, ngunit pumayag pa rin ito. Naglalakad si Miyuki habang si Tatsuya ay nananatili sa isang kagalang-galang na distansya sa likuran. Si Miyuki ay naglalabas ng loob tungkol kay Tatsuya bilang kanyang tagapangalaga kapag siya ay mas mahina kaysa sa kanya, na ginagawa itong walang kabuluhan. Habang nagdadalamhati siya sa kanyang sitwasyon, si Miyuki ay biglang pinigilan ni Tatsuya. Ngunit ang lalaking muntik na niyang lapitan ay sinadya pa rin siyang mabangga. Nagbabanta ang tatlong sundalong wala sa tungkulin para takutin ang magkapatid, ngunit nakatayo si Tatsuya sa harap ni Miyuki. Mahinahon niyang sinabihan ang mga sundalo na umalis, na ang kanyang boses at mga mata ay nagpapahiwatig na hindi sila banta. Si Tatsuya ang delikado. Kinakalaban nito ang tatlo, at mabilis na lumaki ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbato ng sundalo ng suntok na nilagyan ng mahika na hinarangan ni Tatsuya. Hindi makapaniwala si Miyuki sa kanyang mga mata, sa pag-aakalang gumamit siya ng mahika para harangin ito, ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Si Tatsuya ay nagbigay ng isa pang babala, ngunit ang sundalo ay umaatake pa rin. Madali siyang sinaktan ni Tatsuya ng suntok na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos ay inakay ni Tatsuya si Miyuki habang nasa sahig ang lalaki. Habang magkahawak kamay na naglalakad ang mag-asawa, si Miyuki ay naiwang nakatulala sa pagpapakita ni Tatsuya ng hindi inaasahang kasanayan sa pakikipaglaban. Bumalik ang mag-asawa sa villa. Napansin agad ni Minami na nataranta si Miyuki. Nang marinig ang mga detalye, pinuri ni Hinami si Tatsuya, ngunit itinuring niya ito bilang kanyang tungkulin, na iniwan si Miyuki na nalilito, dahil hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Papuri sa kanya ni Miya sa pag-alam sa kanyang lugar. Masama si Miya kaya papunta si Miyuki sa isang party para batiin ang isa sa mga branch leader ng pamilya na kapalit niya. Tumanggi si Miyuki na pumunta, at binigyan siya ni Hanami ng mga payo sa pagtatago ng kanyang nararamdaman para sa kapakanan ng kanyang imahe sa publiko sa hinaharap. Habang papunta ang magkapatid sa party, ikinalungkot ni Hanami ang kapalaran ni Tatsuya kapag walang dahilan para maging bodyguard siya kapag hindi siya artificially enhanced mage tulad niya. Dumating si Miyuki sa party kasama si Tatsuya. Formal niyang binati si Mitsugu, ang pinuno ng sangay, na pagkatapos ay inakay siya upang makita ang kanyang mga pinsan, habang si Tatsuya, bilang kanyang escort, ay pumwesto sa tabi ng dingding. Ngunit mabilis silang sumugod kay Tatsuya matapos siyang mapansin. Habang nakikipag-usap siya sa mga bata, napansin ni Miyuki ang isang manipis na ngiti sa mukha ni Tatsuya. Nagsisimula siyang makaramdam ng paninibugho, dahil hindi pa niya ito nakitang ngumiti sa kanya kahit wala man lang pakialam sa kanya. Mabilis na sinagip ni Mitsugu si Tatsuya mula sa mga excited na bata, ngunit sa totoo lang, sinusubukan lang niyang iwasan siya ng mga bata. Sinasalamin ni Miyuki ang panloob na sitwasyon ng pamilya at kung paano nila pinipilit ang lahat na panatilihin ang kanilang distansya mula sa Tatsuya. Para sa kanila, si Tatsuya ay isang bodyguard lamang, isang magastos na instrumento na kailangang isakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan ang kanyang kapatid na babae.
Dahil sa pamilya, hindi niya ito minahal bilang kapatid, at dahil sa walang pakialam na personalidad nito, sa tingin niya ay hindi rin siya minahal nito, dahil pinilit nitong manatili sa tabi niya sa halip na maging malaya. Pinipigilan ni Tatsuya ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot na magpatrolya sa bakuran. Nang makita ang desisyon ni Tatsuya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang bodyguard, nagpasya si Miyuki na gawin ang kanyang tungkulin na katawanin ang kanyang ina. Sa susunod na araw, nagpasya ang mga miyembro ng pamilya na gumugol ng ilang oras sa paglilibang sakay ng kanilang yate, dahil lumalangoy sila sa cache, hindi sa karagatan. Lahat sila ay kumukuha ng mga larawan, at sinabi ni Hanami sa magkapatid na kumuha ng litrato. Ngunit syempre, hindi ito magagawa ni Tatsuya nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa kanyang ina. Tahimik siyang sumang-ayon dito, at si Miyuki ay nakakagulat na namula habang nakangiti. Gayunpaman, habang kinukunan nila ang pagbaril, ang yate ay gumagawa ng umiiwas na aksyon habang ito ay inaatake ng isang submarino. Inilabas ni Miyuki at Hanami ang kanilang CAD, ang device na nagpapagawa sa kanila ng magic para ipagtanggol ang yate. Ngunit nang tumingin siya kay Tatsuya, napansin niyang walang laman ang mga kamay nito. Iniisip niya sa kanyang sarili kung gaano siya walang silbi, itinuturing pa rin siyang isang salamangkero, ngunit wala siyang kahit isang aparato. Bigla silang nakakita ng dalawang anino ng torpedo sa tubig at nagulat sila, dahil wala sa kanilang mga magic spell ang makapagtatanggol sa kanila mula sa pag-ataking yun. Out of nowhere, itinutok lang ni Tatsuya ang kanyang kamay sa mga torpedo at gumamit ng spell para lansagin ang mga ito. Hindi makapaniwala si Miyuki sa kanyang mga mata, hindi niya maintindihan ang nangyari. Nalilito siya sa ganoong klase ng magic, walang CAD si Tatsuya, hindi siya dapat gumamit ng magic. Higit pa rito, gumamit lang siya ng advanced na uri ng magic sa isang segundo. Simula noon, naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Iniisip niya kung sino ba talaga ang kuya niya, at kung paano siya mapalapit dito. Nang gabing iyon, binisita ang villa ni Kazama, ang kapitan mula sa kalapit na base militar, na kumukuha ng pahayag tungkol sa insidente. Ini-escort siya ng magkapatid sa pag-alis niya, at doon nakita nila ang sundalo na pinatumba ni Tatsuya ilang araw na ang nakakaraan. Napagtatanto ni Kazama na si Tatsuya ang bata sa insidente, humingi ng tawad si Kazama sa sundalo. Ngunit nakapagsalita lamang si Tatsuya at tinanggap ang paghingi ng tawad matapos tumango si Miyuki bilang pagsang-ayon. Sa kanyang interes na rurok, si Kazama iniimbitahan si Tatsuya upang bisitahin ang kanyang unit base. Sa susunod na araw, ang ina ni Tatsuya ay nagplano na dumalo sa isang kaganapan para sa mga kababaihan lamang at sinabihan si Tatsuya na bisitahin ang base, dahil maaring ito ay isang magandang pagkakataon upang matuto ng isang bagay. Tinanong ni Miyuki kung maaari rin siyang pumunta, sinabing kailangan niyang maunawaan ang antas ng kasanayan ng kanyang bodyguard. Pumayag ang kanilang ina ngunit sinabihan silang dapat silang kumilos na parang magkapatid sa publiko. Binabanggit na dapat gamitin ni Tatsuya ang pangalan ni Miyuki sa halip na tawagin siya bilang Miss. Sa base, sila ay sinalubong ng senada na humahantong sa kanila kung saan nagsasanay ang mga tropa na gumamit ng pangunahing mahika ng walang aparato sa ilalim ng maingat na mata ni Kazama. Ang pagsasanay ay gumagalaw upang labanan ang matipid na mga laban, at inanyayahan ni Kazama si Tatsuya na sumali. Pumayag si Tatsuya at ang kanyang unang kalaban ay isang pambansang kampyon sa boxing. Nagsisimula ang laban sa paglulunsad ng boksingero ng mga suntok, ngunit mahinahong umiwas si Tatsuya at hamampas ng isang beses, na nagpabagsak sa kanyang kalaban. Sumunod ay isang karate black belt at sinabihan siya ni Kazama na ipaglaban ang isang 13 taong gulang. Habang umaatake ang sundalo, nagkomento si Senade sa kung paano tinatrato ni Tatsuya ang laban na parang tunay na labanan, na naglalayo kung sakaling nagtago ng mga armas ang sundalo. Natapos ang laban sa pagkontra ni Tatsuya sa isang pag-atake at pagbagsak ng sundalo sa sahig. Pagkatapos panuurin ang isang bata na binubugbog ang ilang matatandang sundalo, naramdaman ni Kazama na parang nakataya ang kanilang karangalan at humiling ng panghuling laban. Si Joseph, ang lalaking natalo ni Tatsuya sa unang araw, ay nagboluntaryo, na nagsasabing gusto niya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Pinatunayan ni Kazama ang antas ng kasanayan ni Joseph at kaya pumayag si Tatsuya, kahit na nababahala si Miyuki tungkol dito.
Magsisimula ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, kailangang lumaban ang sundalo gamit ang mahika. Tumutol si Miyuki ngunit pinagalitan siya ni Tatsuya, itinuro na ang paggamit ng mahika ay kinakailangan para sa isang salamangkero. Ginagamit ni Tatsuya ang kanyang leksi upang makalayo at gumamit ng sarili niyang mahika para masindak si Joseph at ibaba siya. Natapos ang laban nang gumamit si Tatsuya ng Gram Demolition para matarante si Joseph at ibinaba siya, na ikinagulat ng lahat. Literal na pareho ang pakiramdam kapag na-wreck ka ng isang 13 taong gulang na manlalaro ng Fortnite. Ngunit ang higit na nagpahanga sa kanila ay gumamit si Tatsuya ng magic na tinatawag na Gram Demolition, isang S-ranked spell na sumisira sa mga magic spell ng kaaway. Pagkatapos ay inanyayahan ni Kazama ang magkapatid na uminom ng tsaa upang talakayin ang pamamaraan na ginamit ni Tatsuya habang iniimbitahan siya ni Sanada na tingnan ang mga CAD na kanyang ginagawa. Nahuli ng mga CAD ang interes ni Tatsuya. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Miyuki na si Tatsuya ay nagtatrabaho buong araw at gabi sa kanyang mga CAD sa kanyang silid, nang hindi naiintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Biglang tumunog ang alarm habang tumutunog ang mga sirena ng air raid sa buong rehiyon. Pagkatapos ay ibinigay ang isang anunsyo, isang patrol boat ang inatake sa baybayin at ang isla ay nasunog mula sa isang pag-atake ng missile. Pagkatapos ay pinapayuhan ng tagapagbalita ang mga tao na lumikas. Pagkatapos ay dumating si Tatsuya, upang ipaalam sa kanila na inalok sila ni Kazama ng kanlungan sa base. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ipinaalam ni Hanami kay Miya na kapatid niya ang tumatawag. Pinag-usapan nila ang sitwasyon, kasama ang kanyang kapatid na pinayuhan sila na sumilong sa base at tanggalin ang limiter ni Tatsuya. Pumayag si Miya at sinabihan si Tatsuya na humingi ng transportasyon kay Kazama. Pagdating sa base, ginabayan sila ni Joseph sa isang silid na pahingahan sa loob upang maghintay kasama ng isa pang pamilya hanggang sa maging handa ang silungan. Naisip ni Miya at Hanami na parang may mali, ngunit naghihintay ang apat hanggang makarinig sila ng putok ng baril. Sinubukan ni Tatsuya na gamitin ang kanyang mahika upang subaybayan ang lugar, ngunit ang silid ay may kalasag. Kaya, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas ng silid. Inutusan ni Miya si Tatsuya na tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang takot na baka may mangyari habang nasa labas at si Miyuki na yon. Ang kanyang ina ay nagalit na tinawag niya ang kanyang kapatid na babae sa kanyang pangalan na parang kapantay nito. Galit niyang sinabi sa kanya na huwag kalimutan na siya ay isang bodyguard lamang, na pinipilit siyang humingi ng tawad. Para matiyak na susundin niya ang mga utos nito, gumagamit ang kanyang ina ng mahika para pilitin siyang sumunod. Sa labas, nakita ni Tatsuya ang isang putukan sa pagitan ng mga tauhan ng base at mga tropa ng kaaway na suportado ng ilang mga taksil. Sa loob, isang sundalo na nagngangalang Kinju ang dumating sa silid kasama ang 3 kasamahan at nangako sa mga sibilyan na gagabayan niya sila palabas ng kanlungan. Sinabi sa kanya ni Hanami na ang isa sa kanila ay lumabas upang suriin ang sitwasyon, at idinagdag ng ina ni Tatsuya na maaaring kunin muna ng mga sundalo ang ibang pamilya. Iniisip ni Hanami na ang ina ni Tatsuya ay nagpapakita ng pag-aalala para sa kanyang anak sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ngunit sinabi lamang ng ina na hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga taong yon. Bago mangyari ang anumang bagay, dumating si Joseph at tinawag si Kinju na nagpaputok ng walang babala. Naglagay si Home-ani ng hadlang upang ipagtanggol sina Miya at Miyuki ngunit ang isa sa mga taksil ay gumagamit ng magic spell na pumipigil sa mahika ng iba, na iniwan ang 3 na hindi makakilos. Nagtalo sina Joseph at Kinju tungkol sa pagtataksil at nang ang mga salita ni Joseph ay tumama, ang spell ng pagsupil ay hamina ng sapat para kumilos si Miyuki, na pinatay ang isa na pumipigil sa mahika ng lahat. Gayunpaman, ikinagalit nito si Kinju, na pinatay ang 3. Sa ilang sandali, dumating si Tatsuya sa pamamagitan ng paggawa ng isang butas sa mga dingding at ginamit ang CAD na kanyang ginagawa upang paghiwa-hiwalayan ang lahat ng taksil na 4 na sundalo. Nang makitang wala ng buhay si Miyuki sa hatak ng dugo, sumugod si Tatsuya at naging desperado. He calls for her name while put his hand on her chest, but she don't reply, she's dead. Desperado siyang sumigaw na hindi niya hahayaang mamatay siya, at gumawa ng kakaibang magic spell.
Sa kanyang walang malay na isip, si Miyuki ay nakaupo sa gitna ng isang malamig na wasak na lungsod at naririnig si Tatsuya na tinatawag ang kanyang pangalan. Iniisip niya na nalulungkot siya sa pagkakita sa kanya na namatay, at pinagsisisihan niya ang pagtrato nito sa kanya mula nang siya ay isilang. Nais niyang magkaroon siya ng pagkakataong humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat, at bumagsak siya. Biglang, isang magic wave ang lumitaw sa kanya at nagsimulang gumaling sa kanya, habang muling itinatayo ang kanyang katawan bago siya binaril. Binuksan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na ito ay magic ni Tatsuya. Iniisip kung gaano kalakas at kahanga-hanga ang kanyang kapatid. Nang siya ay ganap na nabuhay muli, agad siyang niyakap ni Tatsuya bilang maluwag, ligtas siya. Niyakap niya siya pabalik, at kapag bumangon siya para iligtas ang iba, ayaw niyang lumayo ito sa kanya. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang ina, nakikita niya ang lahat ng butas sa kanyang katawan. Tinawag niya itong kapatid sa unang taos-pusong pagkakataon, at ganap niyang pinagaling at binuhay siya, at si Hanami. Habang ang iba ay nagising, ang kanilang ina ay wala pa ring malay, kaya napilitan ang batayang doktor na suriin ang kanyang kondisyon. Humingi ng paumanhin si Kazama kay Tatsuya para sa mga aksyon ng mga taksil. Ngunit humingi ng paliwanag si Tatsuya. Sinabi ni Kazama na ang kabilang pamilya ang target, at ang pamilya ni Tatsuya ay kinuha bilang collateral. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kazama na kinokontrol ng kaaway ang tubig malapit sa isla at ang tungkol sa mga hukbong kalupaan sa baybayin ng village. Pag-unawa sa sitwasyon, pagkatapos ay hiniling ni Tatsuya sa kanila na kanlungan ang kanyang pamilya sa kanilang pinaka-secure na lokasyon at humingi ng sandata at kagamitan upang mapunta siya sa kaaway. Tinanong ni Kazama kung bakit at ipinaliwanag ni Tatsuya na ito ay paghihiganti para sa pagpatay sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Kazama na hindi siya papayag na patayin ang mga decombatants at sinumang sumuko. Ngunit si Tatsuya, na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, ay tinitiyak na hindi niya hahayaan ang kaaway ng sapat na oras na sumuko. Pumayag si Kazama na i-deploy si Tatsuya sa kanila. Umalis si Tatsuya ngunit hinawakan siya ni Miyuki na humihiling sa kanya na huwag pumunta. Sinabi ni Tatsuya na kailangan niya dahil nasaktan nila ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Napansin ni Miyuki ang kakaibang pananalita, at sinabi sa kanya ni Tatsuya na nasa hustong gulang na siya at dapat itong ipaliwanag sa kanya ng kanilang ina. Pagkatapos ay tiniyak niya kay Miyuki na babalik siya dahil sa kanyang kapangyarihan, walang sinumang makakatalo sa kanya. Pinapanood ng pamilya si Tatsuya at ang unit ng militar na lumalaban sa mga mananakop. Sinabi ni Hanami na ang labanan ay isang buhay na bangungot, pinaghiwa-hiwalay ni Tatsuya ang mga sundalo ng kaaway gamit ang kanyang mahika. Pero ang masaklap pa nito, kapag nabaril ang mga kasama niya ay paimpol niyang binuhay ang mga ito. Pagkatapos ay humingi ng paliwanag si Miyuki sa kanyang ina para sa sinabi ng kanyang kapatid. Pinagalitan siya ng kanyang ina sa pagtawag sa kanya ng kanyang kapatid ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag na si Tatsuya ay ipinanganak bilang isang may depektong salamangkero. Para sa Tatsuya clan, ang totoong magic ay tungkol sa pagbabago ng impormasyon at pagkuha ng resulta, sa kasong ito, isang partikular na spell. Ngunit maaari lamang sirain at ibalik ni Tatsuya ang impormasyon sa isang napakapangit na antas, na may ilang mga kandado upang pigilan siya sa paghihiganti at pagsira sa pamilya. Pero hindi pa rin kayang baguhin ng utak niya ang magic information. Ang kanilang ina ay gumawa ng ilang mga eksperimento sa kanya upang baguhin ang kanyang utak sa pamamagitan ng mahika at pilitin itong baguhin ang impormasyon ng mahika, dahilan upang mawala ang lahat ng kanyang emosyon, maliban sa isa, ang kanyang pangkapatid na pagmamahal kay Miyuki. Ngunit dahil nabigo ang lahat ng mga eksperimento, nagpa siya ang kanilang ina na gamitin ang kanyang depektong kapangyarihan at matibay na ugnayan kay Miyuki at pinilit siyang maging bodyguard nito. Nagalit si Miyuki nang marinig ito, napaiyak siya, bumalik siya sa screen at pinag-iisipan kung paano niya masusuklian si Tatsuya sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Habang patapos na ang labanan, 6 na barko ang humiwalay sa armada ng kaaway at tumakas. Gustong harangin ng mga sundalo ang kanilang pagtakas, ngunit sinabihan ng base commander ang mga sundalo na umatras. Hindi nila talaga naiintindihan ang nangyayari dahil sina Sanada, Kazama, at Tatsuya lang ang naiwan. May hawak siyang malaking sniper CAD na kanyang binuo. Nang mapansin ang CAD, humingi si Hanami ng pahintulot na i-deploy at suportahan si Tatsuya.
Pumayag naman ang ina na tila alam na niya ang kanyang binabalak. Dumating si Hanami at isinaaktibo ang kanyang mga kalasag na nakatutok sa depensa mula sa paparating na pambobomba upang makapag-focus si Tatsuya sa pag-atake. Binibili nito si Tatsuya sa oras na kailangan niya, na nagpapahintulot sa kanya na i-activate ang kanyang magic spell, Material Burst, na pinawi ang fleet at lumikha ng malaking tsunami habang sila ay umatras. Sa sandaling marating nila ang kaligtasan, pinapanood ni Tatsuya ang pagkamatay ni Hanami dahil naubos niya ang lahat ng kanyang mahika na kapangyarihan upang protektahan siya. Gayunpaman, ipinahayag niya na kontento na sa pagpili ng oras na ginampanan niya ang kanyang huling tungkulin na nagpapahintulot sa kanya na mamatay bilang isang tao at hindi bilang isang kasangkapang gawa ng tao. Isang bagay na dapat matutunan ni Tatsuya, at sa mga huling salitang iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata.